Mainit at nakapapasong singaw ng nilagang sabaw ang sumalubong sa mukha ni Valencia nang buksan niya ang takip ng palayok. Ang manipis na apron na suot niya ay matagal nang nakadikit sa kanyang likuran dahil sa malagkit na pawis. Tadtad ng amoy ng bawang, sibuyas at pinakuluang karne ang kanyang mga kamay na walang tigil sa paghihiwa at paghahalo. Maihanda lamang ang isang perpektong salo-salo para sa gabi ng parangal ng kanyang asawa. Habang maingat niyang sinasandok ang sabaw patungo sa mamahaling mangkok, isang lihim na pagmamalaki ang naglalaro sa kanyang isipan. Sa likod ng kanyang nanlalamig at pagod na mga mata ay ang alaala ng mga gabi kung saan siya ay gising hanggang madaling araw, humahabi ng mga komplikadong estratehiya sa politika sa ilalim ng pangalang Alpha. Ang bawat koneksyon na naglapit kay Silvio sa inaasam nitong promosyon ay produkto ng kanyang mga palitan ng liham sa mga makapangyarihang opisyal. Para kay Valencia, ang tagumpay ni Silvio ay tagumpay nilang dalawa. Ang pagtitiis niya sa loob ng mainit at masikip na kusina ay isang maliit na sakripisyo para sa pangarap na sabay nilang binuo. Dala ang isang pilak na bandehado kung saan nakapatong ang mangkok ng sabaw at mga baso ng mamahaling alak. Naglakad siya palabas ng kusina patungo sa malawak na bulwagan. Nakangiti siya, puno ng pag-asa at pagmamahal, handang salubungin ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao. Ngunit ang pagmamadali at pagod ay nagdulot ng isang maling hakbang. Ang dulo ng bandehado ay sumabit sa gilid ng mahabang mesa. Ang pagbagsak ng isang kristal na baso sa sahig ay nag-iwan ng matatalim na piraso na kumalat sa makintab na baldosa, kasabay ng paggapang ng pulang alak na tila sariwang dugo sa paanan ni Valencia. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Silvio, ngunit hindi siya nag-iisa. Mahigpit na nakapulupot sa kanyang braso ang isang babaeng may balat na kasing kinis ng porselana at nakasuot ng isang hapit na pulang damit, si Isabela. Ang mamahaling halimuyak ng bulaklak mula sa pabango ni Isabela ay mabilis na humalo at sumakal sa amoy ng ginigisang bawang na nakakapit sa damit ni Valencia. Isang matalim na paghampas ng katotohanan ang tumama sa kanyang dibdib. Ang mga bisita na kanina pa naghihintay ay biglang natigilan. Ang kanilang mga mata ay nagpalipat-lipat sa magarang anyo ng kinakabitang babae at sa nanlilimahid na hitsura ng legal na asawa. Binalingan ni Silvio si Valencia. Wala ni isang hibla ng pag-aalala sa kanyang mukha nang makita ang asawang nakatayo sa gitna ng mga basag na salamin. Ang kanyang tingin ay puno ng pandidiri at inis. Bakit ba kailangan ikaw pa ang magsilbi sa mga bisita ko? Look at you, you're a mess. Malamig na wika ni Silvio. Ang boses ay sapat ang lakas upang marinig ng lahat. Ito ang sinasabi ko. May mga babaeng hanggang kusina lang talaga ang nararating. Please, huwag ninyong pagpalitin ang taong naglilingkod lamang at ang taong may tunay na halaga. Isang manipis na ngiti ng pangungutya ang sumilay sa labi ni Isabela habang mas lalo nitong isinisiksik ang katawan sa lalaki. Hindi pa nakontento ang tadhana sa pagwasak sa dangal ni Valencia, lumapit si Doña Ramira mula sa kabilang dulo ng silid. Ang biyudang ina ni Silvio ay matalim na pinadaanan ng tingin ang manugang mula ulo hanggang paa. Diyos ko, nakakahiya ka. Kung wala ang pamilyang ito, walang puwang ang isang iya-iyan sa lipunan. Mariing sabi ng matanda, habang nag-iwas ng tingin na tila ba isang malaking kasalanan ang makita si Valencia. Linisin mo yan bago pa may masugatan sa mga mahahalagang bisita ng anak ko. Nakatayo lang si Valencia. Ang mainit na sabaw na tumapon mula sa gilid ng mangkok ay nagsimulang tumulo at gumapang sa kanyang mga daliri. Namumula ang kanyang balat sa tindi ng paso, ngunit kakaiba ang reaksyon ng kanyang katawan. Hindi siya nakaramdam ng sakit mula sa init. Higit na nakakapaso ang talim ng tingin ng kanyang asawa na tumatagos sa manipis niyang apron at humihiwa sa kanyang pagkatao.
Isang nakakabinging pagmamanhid ang umakyat mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang gulugod. Parang hinihigop ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang sikmura niya ay namimilipit, hindi dahil sa gutom, kundi sa matinding pagduduwal na dala ng pagkakanulo. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang tahimik na tanong na nabasag sa loob ng kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang isinuko, ang kanyang talino, ang kanyang pagiging alpha na itinago niya sa likod ng mga kaldero at kawali. Lahat ng yon ay inangkin ng lalaking na ngayon ay tinatawag siyang walang silbi. Nakita ng kanyang mga mata ang marahang paghaplos ni Isabela sa isang gintong palawit na nakakabit sa dibdib ng sako ni Silvio. Ang palawit na yon ay ang eksaktong simbolo ng kapangyarihan na mismong si Alpha ang nag-asikaso upang maibigay sa kanyang asawa. Ang katotohanan ay lantarang linanakaw sa kanyang harapan. Dahan-dahan, lumuhod si Valencia sa malamig na sahig. Yumuko siya upang pulutin ang mga piraso ng basag na baso. Ang isang matulis na dulo ay bumaon sa kanyang daliri. Ang malapot na dugo ay tumulo at humalo sa pulang alak sa sahig. Ngunit walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip na umiyak at magmakaawa, isang malamig, nakakakilabot, at pamilyar na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang huling bisita ay matagal nang nakalisan, ngunit ang bigat ng gabi ay nananatiling nakadagan sa mga balikat ni Valencia. Sa gitna ng malawak at madilim na bulwagan, nakaluhod siya sa malamig na baldosa. Ang kanyang mga kalyadong kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang basahan, pilit na kinukuskos ang mantsa ng pulang alak na kumapit sa sahig. Ang nakasusulasok na amoy ng matapang na pampaputi ay humapdi sa kanyang ilong at nagpaluha sa kanyang mga mata, isang amoy na pilit tinatabunan ang matamis na halimuyak ng tagumpay na ipinagkait sa kanya. Sa bawat hagod ng kanyang nanginginig na braso, nararamdaman niya ang unti-unting pagkapudpod ng kanyang sariling pagpapahalaga. Mula sa hagdanan, isang mabigat at di pantay na hakbang ang pumukaw sa kanyang atensyon. Bumaba si Silvio, magulo ang buhok at amoy alak. Wala nang bakas ng maginoong opisyal na humarap sa media kanina. Tumigil siya sa tapat ni Valencia, tiningnan ang nakaluhod na asawa nang may pinaghalong inis at pandidiri. Isang lukot na perang papel ang walang pakundangang itinapon ng lalaki. Tumama ito sa balikat ni Valencia bago nahulog sa sahig na basa ng chemical. Bumili ka ng gamot para sa hangover ko. Ang sakit ng ulo ko. Utos ni Silvio, ang boses ay magaspang at walang bahid ng pakiusap. And please, fix yourself. Nakakadiri kang tingnan. Pati tuloy ako nahihiya sa mga bisita natin kanina dahil sa itsura mo. Hindi umimik si Valencia. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa lukot na pera na unti-unting nilalamon ng maruming tubig. Ang matinding sikip sa kanyang lalamunan ay pumigil sa anumang salitang nais kumawala. Gusto niyang isumbat na ang dahilan ng kanyang hitsura ay ang pagpapakahirap niyang buuin ang entabladong tinatapakan nito ngayon. Ngunit pinili niyang lunukin ang pait. Nang lisanin ni Silvio ang silid, naiwan siyang nakatitig sa kawalan. Bago pa man siya makatayo, lumapit ang isa pang anino. Si Doña Ramira. Ang matanda ay may bitbit na isang damit na nakasampay sa isang mamahaling hanger. Ibinaba ng ginang ang tingin kay Valencia na tila ba nakatingin sa isang insekto sa sahig. Huwag mong kalimutan ang utang na loob mo sa pamilyang ito, Valencia, panimula ng matanda. Ang mga salita ay binalot sa pekeng pagmamalasakit, ngunit kasing talim ng patalim. Kung hindi dahil kay Silvio, nabubulok ka pa rin sa hirap, kaya gawin mo ang obligasyon mo bilang asawa. Plansahin mo itong blusa ni Isabela. Dito siya matutulog sa guest room dahil maaga ang meeting nila ni Silvio bukas. Gawin mong perpekto dahil malaki ang naitutulong ng babaeng yan sa anak ko. Hindi tulad ng iba dyan na pabigat na nga, nakakahiya pa. Tinanggap ni Valencia ang damit. Ang lambot at kinis ng telang seda ay tila ng iinsulto sa magaspang at namumulang balat
ng kanyang mga kamay dahil sa pampaputi. Tumango lamang siya ng marahan, isang pagpapakumbaba na matagal na niyang isinasaulo bilang bahagi ng kanyang pagbabalat kayo. Nang makarating siya sa silid plansahan, maingat niyang inilatag ang blusa ni Isabela. Nang idampi niya ang mainit na bakal sa tela, isang pamilyar at matapang na amoy ang sumingaw mula sa hibla ng seda. Natigilan si Valencia. Ang mainit na singaw ay nagdala ng halimuyak ng mamahaling sampagita at vanila. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang eksaktong pabango na naamoy niya sa punda ng una ni Silvio noong nakaraang linggo. Ang katotohanan ay lantarang idinidikit sa kanyang muka. Ang bawat hibla ng telang pinaplansa niya para sa kinakabit ng asawa ay isang patunay ng kawalang hiyaan na nangyayari sa mismong bubong na kanyang nililinis. Isang malamig na panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Binitawan niya ang plansa. Ang kanyang dibdib ay nagtaas-baba sa mabilis na paghinga habang pilit kinakalma ang nag-aalab na puot sa kanyang sikmura. Sa paghakot niya sa mga maruruming damit ni Silvio na nakakalat sa isang tabi upang labhan, isang maliit na kapirasong papel ang nahulog mula sa bulsa ng pantalon nito. Yumuko si Valencia at pinulot ang papel. Ito ay isang resibo ng transaksyon na galing sa isang pribadong bangko sa labas ng bansa. Isang hilera ng mga numero ng account na hindi nakapangalan kay Silvio, kundi sa isang pekeng kumpanya na madalas gamitin para sa pagtatago ng yaman. Ang mata ng isang pangkaraniwang may bahay ay makikita lamang ito bilang basura. Ngunit ang mata ni Alpha ay nakakita ng isang malaking butas sa depensa ng kalaban. Ang lalaking nagsasabing walang silbi ang kanyang asawa ay palihim na nagpupuslit ng salapi. Iniwan ni Valencia ang mga labahin at nagtungo sa pinakasulok ng bodega. Mula sa ilalim ng mga lumang kahon, hinugot niya ang isang makapal at itim na laptop na binalot ng alikabok. Pagbukas niya nito, ang tahimik na pagliwanag ng monitor ay gumuhit sa kanyang mukha. Ang mga matang kanina ay puno ng awa sa sarili, ay napalitan ng isang nanlilisik at kalkuladong determinasyon. Unti-unting lumitaw sa itim na screen ang isang linya ng kulay berdeng teksto na sumasalamin sa kanyang mga mata. Welcome back, Alpha. Ang liwanag mula sa monitor ng lumang laptop ay tila isang asul na multong nananahan sa gitna ng madilim at maalikabok na bodega. Sa bawat marahang pagpindot ni Valencia sa mga keyboard, lumalabas ang mga katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mga malinis na ulat at huwad na dangal. Hindi lamang basta pera ang nakikita niya sa screen. Nakikita niya ang bawat pagsisinungaling ni Silvio, ang bawat suhol na ibinayad nito upang umakyat sa posisyon at ang bawat sentimong ninakaw nito mula sa hinaharap na dapat ay para sa kanilang pamilya. Ang pagkatao ni Alpha ay unti-unting bumabangon mula sa pagkakahimbing, mas matalas, mas malamig at handang maningil. Kinabukasan, ang bahay ng mga Aragon ay binalot ng isang mapanlinlang na katahimikan. Inutusan ni Doña Ramira si Valencia na maghanda ng isang espesyal na hapunan dahil mananatili pa rin si Isabela bilang panauhin. Habang nag-aayos ng mesa, bawat pinggan na inilalapag ni Valencia ay tila isang bahagi ng isang malaking laro na siya lamang ang nakakaalam ng dulo. Nang dumating ang oras ng pagkain, naupo si Silvio sa kabisera habang si Isabela ay nasa kanyang kanan. Ang pwestong dapat ay kay Valencia. Si Doña Ramira naman ay nasa kabilang dulo. Suot ang kanyang mga mamahaling alahas na tila ba ang hapunan na yon ay isang pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Si Valencia, nanatili siyang nakatayo sa isang sulok, handang magsalin ng tubig at mag-abot ng mga putahe sa bawat kumpas ng kamay ng kanyang asawa. I really like the ambience of this house, Tita Ramira. Wika ni Isabela habang tinitingnan ang paligid ng may pag-angkin. Sayang nga lang, parang may kulang sa kulay ng mga kurtina. Maybe I can help you redecorate next week? That would be lovely, Isa. Sagot ni Doña Ramira, sabay sulyap ng matalim kay Valencia.
Kailangan talaga ng bahay na ito ng touch ng isang babaeng may class. Hindi yung puro amoy kusina lang ang dala sa loob ng kwarto. Hindi kumibo si Valencia. Nilapitan niya si Isabela upang salinan ang baso nito ng tsaa. Sa sandaling iyon, sadyang idiniin ni Gisabela ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, dahilan upang magkadikit ang kanilang mga balat. Ang kamay ni Isabela ay kasing lambot ng bulak, malinis at walang bahid ng hirap, habang ang kamay ni Valencia ay ramdam ang bawat gatla ng pagtatrabaho at ang tuyong balat dahil sa mga kemikal sa paglilinis. "Oops, be careful," sabi ni Isabela nang may halong pangingisay. "Ang gaslaw mo naman, Valencia. Look, nabasa tuloy ang singsing ko." "Pasensya na." Maikling tugon ni Valencia sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay nananatiling pantay at walang emosyon. "I'll get a napkin for you." "Hayaan mo na yan," sabat ni Silvio na hindi man lang tumingin sa asawa. "Valencia, pagkatapos mo rito, dalahin mo ang mga gamot ni Mama sa kwarto niya at huwag ka nang babalik dito sa dining room. Nakakasira ka ng appetite." Tumalima si Valencia. Bit-bit ang bigat sa kanyang dibdib. Dinala niya ang mga gamot ni Doña Ramira sa itaas. Ngunit sa kanyang pagbaba, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng library ni Silvio. Ang mga boses mula sa loob ay mahina, ngunit sapat na upang tumagos sa katahimikan ng pasilyo. Tumigil siya. Ang kanyang katawan ay tila naging bahagi ng mga anino sa dingding. "Are you sure about this, Silvio?" Ang boses ni Doña Ramira ay puno ng kalkuladong kasamaan. "Baka mahalata ng mga kapitbahay." "Ma, don't worry," sagot ni Silvio. Ang boses ay puno ng pagkairita at kawalang bahala. "The papers are almost ready. After the inauguration, I'll declare her mentally unstable. Masyado na siyang tahimik, masyadong weird. People will believe me if I say she's lost her mind due to the pressure of being an officer's wife." "And the institution?" tanong ni Isabela, may halong kagalakan sa kanyang tono. "Nakaayos na ang lahat. Once she's inside, I'll have full control of everything, including the properties under her name. Hindi na siya makakagulo sa atin. We can start our life properly, Isa, without that ghost lingering in the kitchen." Napakapit si Valencia sa gilid ng pader. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy na hamba. Ang lamig na kanina ay nasa kanyang gulugod lamang, ay tila naging yelo na nanuot sa kanyang puso. Ang lalaking pinaglingkuran niya ng higit isang dekada, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang talino, at kinabukasan ay nagbabalak na itapon siya sa isang kulungan ng mga baliw upang tuluyan siyang mapatahimik. Isang matinding panginginig ang bumalot sa kanyang mga kamay, ngunit hindi ito panginginig ng takot. Ito ay ang panginginig ng isang nilalang na matagal na pinahirapan at ngayon ay wala nang natitirang dahilan upang maging mabait. Sa dilim ng pasilyo, ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang uri ng determinasyon na kailanman ay hindi pa nakikita ni Silvio. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng walang tigil, tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Valencia habang mabilis siyang naglalakad patungo sa banyo ng kanilang silid. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ay nagbibigay ng isang uri ng ingay na sapat upang itago ang kanyang nanginginig na paghinga. Pagpasok niya, mabilis niyang inilak ang pinto. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader habang dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay idiniit sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang gripo ng sagad. Ang malakas na daloy ng tubig na bumabagsak sa lababo ay lumikha ng isang pader ng tunog, isang pananggalang upang walang makarinig sa kanyang pagsisisi. Sa loob ng mahabang panahon, ang banyong ito ang naging tanging saksi sa kanyang mga kalihim na pighati. Dito, hindi siya ang alpha na kinatatakutan ng mga korap na opisyal. Dito, siya ay isang asawang sugatan, isang babaeng binalak itapon ng sariling pamilya sa isang institusyon ng mga baliw. Isang matinding bugso ng pagduduwal ang umakyat sa kanyang lalamunan.
Ang pagtataksil ni Silvio ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya natulog upang ayusin ang mga gulo nito. Lahat ay nauwi sa isang plano upang burahin ang kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang matinding hiya, isang uri ng kahihiyan na hindi dahil sa nagawa niya, kundi dahil sa hinayaan niyang tapakan ng kanyang dangal ng napakatagal na panahon. Humarap siya sa salamin. Ang imaheng nakita niya ay isang babaeng namumutla. May mga matang puno ng pagod at buhok na amoy usok ng kusina. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, ang apoy ng alpha ay nagsisimulang magningas muli. Kinuha niya ang kanyang suot na singsing sa kasal, isang manipis na ginto na simbolo ng kanyang katapatan. Dahil sa labis na pagpayat ng kanyang mga daliri, sa tindi ng stress, ang singsing ay dahan-dahang dumausdos pababa. Hindi niya ito pinigilan. Ang ginto ay tumama sa porselana ng lababo bago tuluyang nilamon ng madilim na butas ng imbornal. Wala siyang naramdamang panghihinayang, tanging isang malalim na paghinga ng kalayaan. Inilabas niya mula sa kanyang itinatagong bulsa. Sa ilalim ng damit ang isang maliit at manipis na telepono. Ang screen nito ay nagbigay ng isang malamig na liwanag sa kanyang mukha. Pinindot niya ang nag-iisang numero sa kanyang listahan. Gabriel, bulong niya sa wikang Tagalog. Ang boses ay matatag at walang panginginig. This is Alpha. Isasagawa na natin ang destruction protocol. Ngayon na. Sigurado ka na ba, Clarissa? Ang boses ni Attorney Gabriel Sarmiento sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong paggalang. Once we start this, there's no turning back. Masisira hindi lang ang karir ni Silvio, kundi ang buong pangalan ng mga Aragon. Wala na silang pangalang dapat pangalagaan, Gabriel. Sagot ni Valencia sa Taglish, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. They wanted to lock me up and make me disappear. Now, I will show them what it's like to be truly powerless. I-ready mo na lahat ng files, the offshore accounts, the internal memos, everything. Gusto ko, sa araw ng inauguration niya, wala siyang ibang makikita, kundi ang sarili niyang pagbagsak. Copy, Alpha. Ang lahat ng assets mo ay nakadeploy na. We're just waiting for your final signal. Tugon ni Gabriel. Isang panandali ang katahimikan ang namagitan sa kanila. Naramdaman ni Valencia ang isang uri ng kilig. Hindi ang kilig ng pag-ibig, kundi ang kilig ng kapangyarihang muling nabawi. Sa loob ng maraming taon, siya ang nagsilbing anino, ang tagapagligtas. Ngayon, siya na ang magiging hatol. Gabriel, dagdag ni Valencia, ang boses ay lumambot ng bahagya. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Lagi akong nandito, Clarissa. Alam mo yan, simpleng sagot ng abogado bago naputol ang linya. Ibinalik ni Valencia ang telepono sa kanyang taguan. Akma na sana siyang tatayo nang ang pinto ng banyo ay biglang nayanig mula sa malakas na paghampas ng isang palad mula sa labas. Ang bawat paghampas ay nagpapakita ng galit at kawalang pasensya. Valencia, ano bang ginagawa mo dyan sa loob? Ang matinis at nandidiring boses ni Doña Ramira ay bumasag sa katahimikan. Ang tagal-tagal mo. Labas na. Kailangan mong tulungan si Isabela na mag-empake ng mga gamit niya para sa flight nila ni Silvio mamayang gabi. Bilisan mo. Napakabagal mong kumilos. Napatitig si Valencia sa saradong pinto. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Ngunit sa halip na sumagot ng may galit, isang malamig na katahimikan ang kanyang ipinamalas. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo. Isang ritmo ng isang mandirigmang handa nang sumabak sa huling laban. Binuksan ni Valencia ang pinto ng banyo nang may marahang pag-iingat. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng luhang kanina, ay tila gustong kumawala. Pinalitan ito ng isang maskara ng katapatan at pagsunod. Sa labas, nakatayo si Doña Ramira na nakapamaywang, ang mga mata ay nanunuri,
at puno ng pagkairita sa bagal ng kanyang manugang. Pasensya na po, Mama. Medyo nahilo lang po ako dahil sa usok sa kusina. Mahinahong paliwanag ni Valencia sa wikang Tagalog habang nakayuko ang kanyang ulo sa tamang anggulo upang magmukhang hiyang-hiya sa sarili. Huwag mo akong idahilan ng pagkahilo. Marami pang kailangang gawin. Asik ng matanda bago tumalikod at naglakad palayo. Ang mga mamahaling tsinelas nito ay lumilikha ng marahang pagkiskis sa makintab na sahig ng pasilyo. Pumasok si Valencia sa silid ni Isabela. Ang bawat sulok ng kwarto ay puno ng mga gamit na binili ni Silvio, gamit ang perang dapat ay para sa kanilang tahanan. Amoy ng bago at mamahaling balat ng bag ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Isabela na nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang sariling mga kuko na tila ba isang napakahalagang sining. Oh, you're here, finally. Bonggad ni Isabela sa wikang Taglish. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Careful with the silk dresses, Valencia. I bought those in Paris. At yung mga jewelry, ilagay mo sa separate na velvet pouch. I don't want them scratched. Lumapit si Valencia at nagsimulang itiklop ang mga damit. Ang hapdi sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Habang hinahawakan niya ang mga mamahaling tela, naisip niya kung paanong ang mga ito ay simbolo ng pagkakanulo sa kanya. I'll make sure everything is perfect, Isabela. Alam ko naman kung gaano kaimportante ang trip na ito para sa career ni Silvio. Sagot ni Valencia. Ang boses ay matamis ngunit may talim na hindi mahahalata ng kausap. Good. You know your place. At least you're useful for something. Mapang-uyam na tawa ni Isabela bago tumayo at lumabas ng silid upang hanapin si Silvio. Pagbaba ni Valencia sa dining area pagkatapos mag-impake, nakita niya si Silvio na nakaupo. May hawak na ilang pahina ng dokumento at isang panulat. Ang seryosong anyo nito ay tila isang babala. Pinaupo niya si Valencia sa kanyang tapat. Isang bagay na bihirang mangyari, maliban kung may kailangang hingin ang lalaki. Valencia, I need you to sign this. Panimula ni Silvio, ang kanyang boses ay naging malumanay. Isang uri ng lambing na alam ni Valencia na laging may kapalit na lason. This is for the family's protection. Alam mo namang malapit na ang eleksyon at maraming kalaban ang gustong sumira sa akin. This separation of assets and property management document will keep our savings safe kung sakaling may magtangka sa karir ko. Tiningnan ni Valencia ang mga papel. Sa ilalim ng mga legal na salita, malinaw niyang nababasa ang tunay na balak. Ang hubaran siya ng lahat ng karapatan sa kanilang mga ari-arian at iwanan siyang walang kahit isang kusing bago siya tuluyang itapon. Is this really for our future, Silvio? Tanong ni Valencia. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pekeng takot at pag-asa. Of course, hon. Think of it as a strategy. Magtiwala ka sa akin, kailan ba kita pinabayaan? Pagsisinungaling ni Silvio habang idinidikit ang panulat sa kamay ni Valencia. Naramdaman ni Valencia ang lamig ng metal ng panulat sa kanyang balat. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding gigil na nararamdaman niya sa katusuhan ng lalaking ito. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang kabilang kamay ay nakapindot sa isang device. Itinatala ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng asawa. Pinirmahan niya ang dokumento gamit ang isang pekeng pirma na tanging si Alpha at Gabriel lamang ang nakakaalam na walang bisa sa batas. Thank you. This is why I married you. You're always so cooperative. Nakangiting sabi ni Silvio bago mabilis na kinuha ang mga papel at tumayo. Tila ba tapos na ang kanyang obligasyon sa asawa. Nang maiwan siyang mag-isa sa kusina, nakatanggap si Valencia ng isang alerto mula sa kanyang itinatagong telepono. Ang notification ay galing kay Gabriel, naglalaman ng isang encrypted na folder. Binuksan niya ito nang may mabilis na tibok ng puso. Ang mga dokumento sa loob ay hindi lamang tungkol sa mga ilegal na transaksyon ni Silvio.
Ito ay ang listahan ng mga makapangyarihang tao na nagpopondo sa kampanya at promosyon nito. Habang binabasa ni Valencia ang bawat pangalan, isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa kanyang mga labi. Ang mga taong inaakala ni Silvio na kanyang mga backers at mga haligi ng kanyang tagumpay ay ang mismong mga taong nakautang ng buhay at sikreto kay Alpha sa loob ng maraming taon. Ang bawat pintong akala ni Silvio ay nabuksan niya dahil sa kanyang sariling galing, ay mga pintong si Valencia mismo ang nag-iwan ng susi. At sa isang kumpas ng kanyang mga daliri, kaya niyang ilak ang lahat ng mga pintong iyon habang nasa loob pa si Silvio. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon, nagbibigay ng isang marangyang liwanag sa sala kung saan nagtitipon ang mga kababaihan ng mataas na lipunan. Ang amoy ng mamahaling Earl Grey tea at mga bagong okang scones ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan tungkol sa mga hiyas at bakasyon, si Valencia ay nananatiling isang anino sa paligid. May suot na puting apron at laging handang magsilbi sa bawat kumpas ng daliri ni Doña Ramira. Pasensya na kayo, kumre, kung medyo matagal ang tsa. Alam ninyo naman, mahirap talagang makahanap ng katulong na mabilis kumilos sa panahon ngayon. Wika ni Doña Ramira habang humihigop ng tsa. Ang kanyang mga mata ay nanunuring nakatitig kay Valencia na tila ba ito ay isang kagamitang hindi gumagana ng maayos. Isang mapait na ngiti ang namutawi sa labi ng isa sa mga panauhin. Ay Ramira, akala ko ba ay asawa siya ng anak mo? She looks more like a headmaid than a wife of a high-ranking officer. Ang hiyang naramdaman ni Valencia ay hindi dahil sa kanyang katayuan, kundi dahil sa kawalan ng galang ng mga taong ito sa taong nagpapakain sa kanila. I'll get the extra sugar and cream, Mama. Maikling tugon ni Valencia sa wikang Tagalog bago mabilis na tumungo sa kusina. Sa kanyang bawat hakbang, nararamdaman niya ang matitulis na tingin ng mga babaeng nakapaligid. Ang kanilang mga bulungan ay tila ba mga tinik na pilit bumabaon sa kanyang balat. Sa gitna ng pagtitipon, naroon din si Isabela na nakaupo sa tabi ni Doña Ramira na tila ba siya na ang tunay na manugang ng pamilya. Nang tumayo si Isabela upang sagutin ang isang tawag at naiwan ang kanyang telepono sa ibabaw ng maliit na lamesa, nakita ni Valencia ang pagkakataon. Sa gitna ng pag-aayos ng mga tasa, mabilis at maingat na idiniin ni Valencia Osawa ang isang maliit na flash drive sa charging port ng telepono ni Isabela. Walang tunog na nalikha, tanging ang mahinang liwanag ng screen na hudyat ng matagumpay na paglilipat ng tracking software ang sumilay. Pagbalik ni Valencia bit-bit ang isang tray ng mga matatamis na cake, nilapitan niya si Isabela. Ang bawat galaw ni Valencia ay puno ng poison na itinago niya sa loob ng maraming taon. Maingat niyang inilapag ang isang piraso ng ube cake sa harap ng babae. Kumain ka ng mabuti, Isabela. Masarap ang cake na yan. Ginamitan ko ng pinakamainam na sangkap. Wika ni Valencia sa Taglish. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda. Dapat mong namnamin ang bawat kagat dahil ang mga bagay na masyadong matamis ay mabilis matunaw at madalas ay nagiiwan ng mapait na lasa sa huli. Napatitig si Isabela sa kanya, bahagyang naguluhan sa lalim ng sinabi ng asawa ni Silvio. Ngunit bago pa man ito makasagot, biglang pumasok si Silvio sa sala. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkataranta. Malayo sa kanyang karaniwang hambog na anyo. Hindi man lang niya binati ang mga bisita ng kanyang ina. Sa halip ay mabilis niyang hinila si Doña Ramira patungo sa kanyang opisina. Sa kabilang dulo ng linya, malayo sa mansyong yon, si Attorney Gabriel Sarmiento ay abala sa harap ng kanyang computer. Sa bawat command na kanyang inilalagay, isa-isang pumuputok ang mga bombang itinanim ni Alpha. Ang mga credit lines na ginagamit ni Silvio para sa kanyang kampanya ay unti-unting napuputol. Ang mga pabor na inaasahan nito mula sa mga bangko ay biglang nabawi ng walang malinaw na dahilan. Naiwan si Valencia sa sala,
Tinitingnan ang mga panauhing naguguluhan sa inasal ng kanyang asawa. Kinuha niya ang teapot at dahan-dahang nagsalin ng mainit na tubig sa isang bakanting tasa. Ang singaw na humahaplos sa kanyang mukha ay nagdala ng isang uri ng kapayapaan. Sa loob ng silid-aralan ni Silvio, alam niyang kasalukuyan na nitong natutuklasan na ang kanyang lihim na account sa ibang bansa. Ang account na naglalaman ng lahat ng kanyang ninakaw na yaman ay tuluyan nang na-freeze. Ang katahimikang namayani sa bahay pagkatapos ng kaguluhan ay hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan bago ang isang malakas na pagguho. Ang bawat hibla ng kapangyarihan na akala ni Silvio ay hawak niya ay ont-unti nang dumudulas sa kanyang mga daliri, habang ang asawang tinawag niyang pangkusina lang ay kalmado lamang na pinagmamasdan ang kanyang paghina. Ang loob ng mansyon ng mga Aragon ay binalot ng isang mabigat at nakakasakal na atmosfera. Tila ba ang mismong mga pader ay uent-unting kumikipot upang gipitin ang mga nananahan sa loob nito. Sa kanyang opisina, maririnig ang pabalik-balik na hakbang ni Silvio, isang ritmong puno ng takot at pagkalito. Hawak niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay mabilis na pumipindot sa screen upang tawagan ang bawat koneksyon na meron siya. Ngunit sa bawat pagtatangka, ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator o ang malamig na pagtanggi ng mga taong dati ay mabilis pang lumuhod sa harap niya. Sa kusina, si Valencia ay tahimik na naghahanda ng hapunan. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at mahinahon, malayo sa kaguluhang nangyayari sa itaas. Inilatag niya ang puting mantel, inayos ang mga kubyertos at inihain ang paboritong putahe ni Silvio. Isang masaganang kare-kare na niluto niya ng may buong pag-iingat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pagmamahal ang sangkap na kanyang inihalo, kundi ang huling seremonya para sa isang pagsasamang matagal ng patay. Nang bumaba si Silvio kasunod si Isabela, ang mukha ng lalaki ay kasing putla ng abo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkapahiya. Naupo siya ng padabog. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng presyur. Anong nangyayari, Silvio? Bakit hindi mo ma-access ang accounts mo? Tanong ni Isabela sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na hinaluan ng pagkainis dahil sa naudlot nilang plano. I thought everything was under control. Sabi mo, the audit was just a formality. I don't know. May kung sinong nag-trigger ng freeze sa lahat ng assets ko. Sigaw ni Silvio. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Lahat ng mga bangko biglang naghigpit. Someone is sabotaging me, Isa. Someone who knows too much. Tumingin si Silvio kay Valencia na nooy dutay dahan-dahang nagsasali ng tubig sa kanyang baso. Ang katahimikan at ang tila kawalan ng pakialam ng asawa ay naging mitya ng kanyang naglalagablab na puot. Sa isang mabilis at marahas na kumpas ng kanyang braso, sinalya ni Silvio ang buong mesa. Ang malakas na pagbagsak ng kahoy na mesa sa sahig ay nagdulot ng isang yanig na yumaon hanggang sa pundasyon ng bahay. Ang mga mamahaling pinggan ay nagkapira-piraso. Nagkalat sa bawat sulok ng silid na parang mga kristal na bituin na nawalan ng ningning. Ang mainit na sabaw ng kare-kare ay tumapon. Mabilis na gumapang ang kulay kahel na likido sa puting mantel at sa malinis na damit ni Valencia. Bakit ka ba nakatitig lang dyan, ha? Singhal ni Silvio. Ang kanyang mukha ay halos idikit na niya sa mukha ni Valencia. Wala kang silbi. Kahit sa ganitong oras, wala kang ibang alam gawin, kundi ang magmukhang kawawa. This is all your fault. Ang malas mo sa buhay ko. Hindi gumalaw si Valencia. Tiningnan niya ang mga butil ng kanin na nagkalat sa kanyang paanan. Ang pagkain na pinaghirapan niyang ihanda na ngayon ay ginigiling na ng sapatos ni Silvio. Ang bawat insulto ay tila bahangin na lamang na lumalampas sa kanyang pandinig. Sa loob ng kanyang dibdib, ang dating hapdi ay napalitan na ng isang ganap na pagkasuklam.
Mabilis na lumapit si Isabela at hinawakan ang braso ni Silvio. Babe, stop it. Hayaan mo na siya. She's not worth your energy. We need to call my contacts sa media. Baka may magagawa sila para pagtakpan ng issue bago ang inauguration. Wika ni Isabela habang itinatulak si Silvio palayo sa gulo. Yumuko si Valencia at nagsimulang pulutin ang mga basag na piraso ng porselana. Ang bawat pirasong kinuha niya ay tila simbolo ng kanyang nawasak na mga pangarap sa bahay na ito. Nang mapansin niyang ang isang piraso ay sadyang idiniin ni Silvio sa ilalim ng kanyang sapatos, napangiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi nakita ng asawa. I'll clean this up, Silvio. Mahinahong sabi ni Valencia sa Tagalog, ang boses ay parang tubig na umaagos sa gitna ng apoy. Huwag kang mag-alala. Everything will be cleared out soon. Lahat ng kalat mawawala rin. Nang makaalis ang dalawa patungo sa opisina, naiwan si Valencia sa gitna ng pinsala. Kinuha niya ang basahan at dahan-dahang pinunasan ang mantsa sa sahig. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon naluluhod siya para linisin ang dumi ng mga Aragon. Sa bawat pag-alis niya ng mantsa, nararamdaman niya ang unting paggaan ng kanyang kalooban. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis, naramdaman niya ang pag-vibrate ng telepono sa kanyang bulsa. Isang maikling mensahe mula kay Gabriel ang bumulaga sa kanya. Ang stage ay nakahanda na, Alpha. Ang lahat ng mga imbitadong bisita para sa inauguration bukas ay nakatanggap na ng isang espesyal na ulat. Bukas, hindi lamang ang araw ang sisikat, kundi ang katotohanan. Tumingin si Valencia sa labas ng bintana, sa madilim na langit na tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Bukas, ang lahat ng sakripisyo niya sa loob ng kusinang ito ay magtatapos na. Ang aninong kinutya ng lahat ay lalabas na sa liwanag at walang sino man ang makakahadlang sa hatol na kanyang isinulat. Ang sinag ng araw sa madaling araw na ito ay pumasok sa silid nang may kasamang kakaibang ginaw. Hindi ito ang karaniwang init na nagbibigay ng pag-asa. Tila ito ay isang malamig na liwanag na naglalantad sa bawat alikabok at lamat sa loob ng mansyon. Sa gitna ng silid, nakatayo si Silvio sa harap ng malaking salamin. Suot ang kanyang pinakamagarang uniforme na puno ng mga dekorasyon at medalya. Ang bawat tahi at bawat lupi ng kanyang kasuotan ay bunga ng ilang oras na pagtitiis ni Valencia sa harap ng mainit na plansa. Ngunit para kay Silvio, ang kislap ng kanyang anyo ay sarili niyang galing lamang. Lumapit si Valencia upang ayusin ang kwelyo ng asawa. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas pa ng paso mula sa talsik ng sabaw kagabi, ay dahan-dahang gumalaw sa ibabaw ng mamahaling tela. Nararamdaman niya ang tibok ng puso ni Silvio, mabilis, hambog, at puno ng pananabik para sa kapangyarihang akala niya ay tuluyan na niyang makakamit ngayong araw. Huwag mong masyadong higpitan, utos ni Silvio sa wikang Taglish habang tinitingnan ang sarili ng may labis na paghanga. I need to look commanding later. Ang buong bansa ay nakatingin sa akin. Sinisiguro ko lang na hindi ito kakalas sa gitna ng iyong pagtayo sa entablado. Mahinahong sagot ni Valencia. Ang lahat ng paghihirap mo, Silvio, ay magbubunga na ngayong umaga. Tumingin si Silvio sa refleksyon ni Valencia sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pandidiri nang makita ang luma at kupas na duster na suot ng asawa. Actually, I decided something. Huwag ka nang pumunta sa hall. Manatili ka na lang dito sa bahay. Masyadong maraming VIP at foreign dignitaries ang darating. Hindi ko gustong makita nila na ang asawa ko ay mukhang galing sa palengke. Nakakahiya. Baka sabihin nila, hindi kita binibigyan ng pambili ng disenteng damit. Sumulpot si Doña Ramira sa pintuan, suot ang kanyang pinakaagarang gown. Tama ang anak ko, Valencia. Dito ka na lang. Linisin mo ang mga basag na pinggan kagabi at siguraduhin mong walang dumi ang bahay pagbalik namin. Tutal, masanay ka naman sa gawaing bahay kaysa sa pakikihalubilo sa mga nasa mataas na lipunan. Hindi sumagot si Valencia.
Ibinaba niya ang kanyang mga kamay mula sa balikat ni Silvio. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanco, isang maskarang gawa sa yelo na walang sino mang makakatagos. Tumalikod ang mag-ina, kasunod si Isabela na lalong nagmukhang reyna sa kanyang pulang kasuotan. Bago tuluyang makalabas, lumingon si Doña Ramira. Kinuha niya ang susi ng pangunahing pinto. Ang pag-usad ng metal sa loob ng trangka ay naghatid ng isang tunog ng formal na pagkakulong. Nilak ng matanda ang pinto mula sa labas, tila ba sinisiguro na ang kanilang maruming sikreto ay hindi makakalabas sa araw ng kanilang tagumpay. Nang marinig ni Valencia ang pag-andar ng mga sasakyan palayo sa mansyon, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa bahay. Ngunit sa halip na maupo at umiyak sa isang sulok, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat. Tila ba ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng isang uri ng awtoridad na matagal na niyang ibinaon. Nagtungo siya sa kanyang silid at hinubad ang kupas na duster. Itinapon niya ito sa sahig nang walang pag-aalinlangan, isang simbolo ng balat na kailangan ng itapon ng isang ahas upang lumitaw ang bago. Mula sa isang lihim na compartment sa loob ng cabinet, inilabas niya ang isang kahon. Sa loob nito ay isang puting bestido na yari sa pinakamainam na sutla. Simple, ngunit may dalang bigat ng kapangyarihan. Sinuot niya ang damit. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay tila isang yakap ng pagkilala sa kanyang tunay na pagkatao. Naglagay siya ng pulang lipstick. Ang kulay ay kasing talim ng isang babala. Nang muli siyang humarap sa salamin, ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang katulong ng mga Aragon. Ang mga mata niya ay naglalabog ng apoy. Ang apoy ni Alpha. Kinuha niya ang kanyang itim na clutch bag. Sa loob nito, nakahimlay ang isang itim na USB drive, ang sandata na wawasak sa lahat ng kasinungalingang binuo ni Silvio. Walang kahirap-hirap niyang binuksan ang isa pang pinto sa likod ng bahay na matagal na niyang inihandang lagusan. Naglakad siya palabas patungo sa naghihintay na sasakyan ni Gabriel. Ang hangin sa labas ay humahaplos sa kanyang mukha at sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang tunay na init ng araw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang bilang para sa nalalapit na pagbagsak ng mga taong nag-akalang maaari nilang ikulong ang isang bagyo sa loob ng isang kusina. "Handa ka na ba, Clarissa?" tanong ni Gabriel habang pinagbubuksan siya ng pinto. "Hindi ako pupunta roon bilang Clarissa," sagot niya. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. "Pupunta ako roon bilang ang katotohanang kinatatakutan nila." Ang bawat sulok ng marangyang bulwagan ay puno ng liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier na tila mga nakabiting brilyante, nagbibigay ng isang nakasisilaw na ningning sa mga opisyal at mayayamang panauhin na naroroon. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak na galing sa ibang bansa ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling alak at mga pabangong nagkakahalaga ng libo-libong piso. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Silvio Aragon. Ang kanyang dibdib ay nakabuswak sa pagmamalaki habang ang mga medalya sa kanyang uniforme ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang paghampas ng mga palad ng daan-daang bisita ay lumikha ng isang malakas na alon ng tunog na tila ba isang bagyong yumanig sa buong silid. Sa harapang bahagi, nakaupo si Isabela na may suot na mapanuksong gambong ngiti. Habang si Doña Ramira ay tuwid na tuwid ang pagkakaupo, ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanlinlang na dangal. Sa bawat hakbang ng aking karera, tanging ang aking sipag at integridad ang naging sandigan ko. Panimula ni Silvio, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hall sa pamamagitan ng mga speaker. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa pamilyang laging nasa likod ko na nagbigay sa akin ng lakas upang abutin ang rurok na ito. Dahil sa aking pagsisikap, narito tayo ngayon sa bukana ng isang bagong yugto ng kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang kanyang talumpati, isang malamig na hangin
Ang tila pumasok mula sa malaking pinto sa likuran. Ang bawat pagtama ng matulis na sakong ng isang sapatos sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo na tila ba isang orasan na bumibilang sa huling sandali ng isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahang lumingon ang mga panauhin, ang kanilang mga bulungan ay uent-unting napalitan ng isang mapanuring katahimikan. Isang babaeng nakaputing bestido ang naglalakad sa gitna ng pasilyo. Ang bawat hibla ng kanyang sutlang kasuotan ay sumasalamin sa liwanag, nagbibigay sa kanya ng isang anyong tila isang anghel ng katotohanan na bumaba sa lupa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukhang puno ng poise at isang uri ng awtoridad na hindi matatagpuan sa kahit sinong naroroon. Wala na ang amoy ng usok at bawang. Ang kanyang paligid ay nababalot ngayon ng malamig na halimuyak ng sandalwood at insenso. Nang makita ni Silvio ang babaeng papalapit, ang kanyang boses ay biglang nabulol. Ang papel na hawak niya ay bahagyang nanginig sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot nang makilala ang asawang iniwan niyang nakakulong sa loob ng kanilang mansyon. Valencia? Bulong ni Silvio, ang kanyang boses ay sapat lang upang marinig ng mga nasa unahan, ngunit ang kanyang mukha ay nagsimula ng pagpawisan sa kabila ng lamig ng air conditioner. Ngunit bago pa man makapagsalita ang gwardiya upang pigilan ang babae, isang matandang general na may pinakamataas na ranggo ang biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang lahat ay natigilan nang ang general ay yumukod ng bahagya bilang pagbati, isang kilos ng malalim na paggalang na tanging para lamang sa mga taong may pinakamataas na impluensya. "It is an honor to see you here, madam." Wika ng general sa wikang Ingles, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Nagpatuloy si Valencia sa paglakad hanggang sa marating niya ang paanan ng entablado. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Silvio. Ang mga matang dati ay puno ng takot at pagsunod. Ngayon ay tila dalawang matalas na talim na humihiwa sa kanyang pagkatao. Sa bawat segundo ng kanilang pagtititigan, nararamdaman ni Silvio ang unti-unting pagguho ng kanyang itinatagong mundo. "Ituloy mo ang iyong talumpati, Silvio." Wika ni Valencia sa Taglish. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may dalang bigat na tila isang hatol ng korte. "Huwag mong hayaang maputol ang iyong mga salita tungkol sa integridad at pagsisikap, dahil narito ako upang tiyakin na bawat salitang binitawan mo ay matatandaan ng lahat." Umakyat si Valencia sa entablado nang walang pag-alinlangan. Sa bawat hakbang niya pataas, ang imahe ng katulong na palaging nasa kusina ay tuluyan ng naglaho sa paningin ng lahat. Ang mga screen sa likuran ni Silvio na dapat ay nagpapakita ng kanyang mga nagawa ay biglang nag-iba ng kulay. Ang isang itim na background na may isang asul na simbolo ng titik na A ang lumitaw, kasabay ng paglabas ng mga dokumentong hindi kailanman dapat nakita ng publiko. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakapako sa malalaking screen na nasa likuran ni Silvio. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libingan, isang uri ng katahimikang tila nagbabadya ng isang malakas na pagguho. Ang mga dokumentong unti-unting lumilitaw sa monitor ay hindi lamang mga numero at pirma. Ito ay ang mapa ng bawat kasalanan, bawat panlilinlang, at bawat sentimong ninakaw ni Silvio mula sa kaban ng bayan at sa sarili niyang asawa. Isang tinig ang biglang pumailan lang sa mga speaker. Isang tinig na nanggagaling sa isang lihim na recording. Ang boses ni Silvio ay malinaw na narinig ng lahat, puno ng kayabangan at pandidiri, habang sinasabi niyang ang kanyang asawa ay isang pabigat na dapat nang itapon sa isang institusyon. Kasunod nito ay ang boses ni Gisabela na tumatawa at pinaplano ang kanilang marangyang buhay gamit ang perang kanilang tinatrahedya. Napalunok si Silvio
Ang kanyang lalamunan ay tila tinabunan ng buhangin. Ang bawat butil ng pawis na gumagapang sa kanyang noo ay sumasalamin sa takot na ngayon ay lumalamon sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa kanyang ina, ngunit si Doña Ramira ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Humarap si Valencia sa mikropono. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Hindi ito boses ng isang biktima, kundi boses ng isang hukom na handa ng ibaba ang huling hatol. Sinabi mo, Silvio, na may mga babaeng hanggang kusina lang ang nararating. Panimula ni Valencia. Ang kanyang boses ay malamig at tumatagos sa bawat pandinig. Sinabi mo na ang isang taong naglilingkod ay walang tunay na halaga, ngunit ang hindi mo alam, ang bawat pagkaing inihanda ko, ang bawat gusot na inayos ko sa iyong uniforme, at ang bawat estratehiyang isinulat ko sa ilalim ng pangalang Alpha, ang siyang naging pundasyon ng kinalalagyan mo ngayon. Dahan-dahang binuksan ni Valencia ang kanyang clutch bag. Inilabas niya ang isang marumi at kupas na apron, ang apron na suot niya habang siya ay hinahamak ni Silvio sa harap ng kanilang mga bisita. Marahan niya itong binitawan. Ang tela ay dahan-dahang lumipad pababa at lumapag sa paanan ni Silvio, isang piraso ng basahan sa ibabaw ng makintab na sapatos ng isang opisyal. I am the one who built you, Silvio. And today, I am the one taking it all back. Wika ni Valencia sa Taglish, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa asawa. Hindi ako narito para humingi ng awa. Narito ako para bawin ang pangalan, ang dangal, at ang kapangyarihang inakala mong iyo. Everything you have, this position, this reputation, is nothing but a house of cards built on my sacrifice. Isang malakas na bulong-bulungan ang bumalot sa hall. Ang mga opisyal na kanina ay nakangiti kay Silvio ay nagsimula nang tumayo at lumayo. Tila ba ang lalaki ay may dalang isang nakahahawang sakit. Ang general na kanina ay bumati kay Valencia ay nagbigay ng isang senyas sa kanyang mga tauhan. 4 na lalaking nakauniporme ang naglakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang nila ay nagbibigay ng isang formal na katapusan sa karera ni Silvio. Nang maabot nila ang lalaki, ang bawat isa ay tumayo ng matuwid. Ang isa sa kanila ay naglabas ng isang dokumento, ang warrant of arrest, para sa plunder, money laundering at graft. Silvio Aragon, you are being relieved of your duties effective immediately. Ang boses ng opisyal ay walang bahid ng emosyon. Napatingin si Silvio kay Isabela, umaasang makakakuha ng suporta. Ngunit ang babaeng pula ang suot ay mabilis na tumayo. Itinago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang bag at pilit na nakipagsiksikan sa mga tao upang makatakas sa mga kamera ng media na ngayon ay nakatutok na sa kanila. Ang katapatang binili ng pera ay naglaho, kasabay ng pagkawala ng yaman. Napatitig si Silvio kay Valencia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tila gustong humingi ng tawad, tila gustong magmakaawa. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ay hindi galit, kundi isang malalim at nakakatakot na kawalan ng pakialam. Habang dinadala si Silvio palabas ng bulwagan, ang kanyang mga dekorasyon at medalya ay tila naging mga pabigat na humihila sa kanya pababa. Ang huling nakita niya, bago tuluyang lisanin ng silid, ay si Valencia, na nakatayo ng matuwid sa gitna ng entablado. Ang kanyang puting damit ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Tila isang reynang muling nakamit ang kanyang korona mula sa mga guho ng isang masamang panaginip. Ang gulo sa loob ng bulwagan ay mabilis na humupa. Pinalitan na ng isang malamig at mapanghusgang katahimikan mula sa mga taong naiwan. Sa labas, ang langit ay tuluyan ng nagdilim at ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng may matinding hagupit. Tila ba nais nitong hugasan ang lahat ng dumi
at kasinungalingang itinago sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat pagtama ng tubig sa mga salaming bintana, nararamdaman ang lamig na nanunuot hanggang sa buto. Si Isabela ay pilit na nakikipagsiksikan sa gitna ng mga reporter na tila mga gutom na hayop na nag-aabang sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang pulang bestido, na kanina ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay basa na ngayon ng ulan at nakadikit sa kanyang nanginginig na katawan. Ang bawat pagkislap ng mga lente ng kamera ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat gatla ng takot at hiya sa kanyang mukha. Wala na ang kanyang mga kaibigan, wala na ang kanyang mga koneksyon. Ang tanging natira ay ang malupit na titig ng publikong dati ay kanyang niloloko. Sa kabilang dulo ng hallway, isang anino ang mabilis na lumapit kay Valencia. Si Doña Ramira. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng 1 oras. Ang kanyang maayos na buhok ay bahagyang nagulo at ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan na ng ningning sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw. Valencia, tumigil ka! Ang boses ni Doña Ramira ay nanginginig sa pagitan ng galit at pagsusumamo habang hinahabol niya ang manugang. How could you do this to us? Pamilya tayo. May utang na loob ka sa amin. Si Silvio, ang anak ko, masisira ang buhay niya dahil sa ginawa mo. Tumigil si Valencia sa paglalakad at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang anyo ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit. Tanging isang malalim na kawalan ng pakialam na mas masakit pa sa anumang sampal. Utang na loob! Ulit ni Valencia sa wikang Tagalog. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Mama, sa loob ng 10 taon, ako ang naglinis ng bawat dumi ninyo. Ako ang nagluto ng bawat pagkaing kinain ninyo habang hinihila ninyo ako pababa. Ako ang nagbigay ng bawat tagumpay na tinamasa ni Silvio. Kung may utang na loob man na dapat bayaran, matagal na iyong nasingil ng bawat gabing umiiyak ako sa kusina habang kayo ay nagtatawanan sa sala. Pero Valencia, isipin mo ang pangalan ng mga Aragon, ang hiya na idinudulot mo sa amin. Pagsusumamo ng matanda, habang pilit na hinahawakan ng braso ni Valencia, ang kanyang mga daliri ay malamig at tila mga kuko ng isang desperadong nilalang. Marahang inalis ni Valencia ang kamay ng matanda. Ang hiya ay hindi nanggagaling sa pagsasabi ng katotohanan, Mama. Ang hiya ay nanggagaling sa paggawa ng kasamaan habang nagpapanggap na banal. You treated me like a ghost in your house. Now, it's time for you to live with the ghosts of your own choices. Sa sandaling iyon, lumapit si Attorney Gabriel Sarmiento, may bitbit na payong at isang kapote. The car is ready, Clarissa. We need to go before the media catches up. Wika ni Gabriel sa Taglish. Ang kanyang boses ay puno ng proteksyon. Tinalikuran ni Valencia si Doña Ramira. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang formal na pagputol sa bawat kadenang nagtali sa kanya sa pamilyang iyon. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, narinig niya ang boses ni Doña Ramira na nagsimulang mag-hysterical, sumisigaw ng mga sumpa at panalangin sa gitna ng ulan, ngunit wala nang sino man ang nakikinig. Ang babaeng dati ay kinatatakutan dahil sa kanyang class ay ngayon ay nakaluhod sa basang semento, pinagtitinginan ng mga gwardiya at kinukutya ng mga dumadaan. Sumakay si Valencia sa sasakyan. Pagkasara ng pinto, ang lahat ng ingay sa labas ay biglang naputol. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay kasing payapa ng isang malalim na lawa. Tumingin siya sa bintana. Nakita niya ang imahe ng mansyon ng mga Aragon sa malayo na iunti-unting nilalamon ng dilim at ulan. You're free now, Clarissa, bulong ni Gabriel habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan. Hinawakan ni Valencia ang kanyang sariling mga kamay. Wala na ang amoy ng bawang, wala na ang hapdi ng pampaputi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na amoy ng kalayaan. Isang amoy na kasing sariwa ng ulan at kasing linis ng isang bagong simula. Lumipas ang 2 taon
na tila isang mahinahong agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pighati patungo sa malawak na dagat ng limot. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay malambot na tumatagos sa mga dahon ng puno ng nara sa labas ng isang modernong gusali. Sa pinto ng opisina, nakaukit ang mga titik na tanso na naglalabas ng ningning sa ilalim ng liwanag. Alpha Foundation, para sa dangal ng kababaihan. Sa loob, nakaupo si Valencia sa likod ng isang malinis na mesa na yari sa nara. Wala na ang suot niyang apron. Pinalitan ito ng isang asul na blusa na kasing kulay ng payapang langit. Ang kanyang mga kamay ay hindi na amoy bawang o pampaputi. Ngayon, ang mga kamay na ito ay humahawak ng mga pluma upang lagdaan ang mga scholarship ng mga batang biktima ng pang-aabuso at mga dokumentong nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mga asawang itinuring na walang halaga. Isang marahang pag-usad ng pinto ang nagpalingon sa kanya. Pumasok si Gabriel, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang bawat hakbang ng abogado ay may dalang pamilyar na kapanatagan. Inilapag niya ang tasa sa harap ni Valencia at ang singaw na lumalabas mula rito ay nagdala ng halimuyak ng peppermint at honey. Isang amoy na ngayon ay kasing kahulugan na para sa kanya ng salitang tahanan. "You look peaceful today, Clarissa," mambungad ni Gabriel sa wikang Taglish. Ang kanyang mga mata ay may dalang kislap na hindi lamang basta paggalang, kundi isang mas malalim pang damdamin na dahan-dahang namumukadkad sa paglipas ng panahon. "Masarap lang sa pakiramdam na ang bawat pagod ko ngayon ay may kabuluhan na, Gabriel," sagot ni Valencia sa Tagalog habang pinagmamasdan ng kanyang mga daliri na wala ng bakas ng anumang paso. "Hindi na ako gumagawa ng hagdan para sa ibang tao upang itapak ako sa kanilang paanan. Ngayon, bumubuo ako ng mga tulay para sa mga babaeng akala nila ay wala na silang pupuntahan. Nabalitaan nila kamakailan ang kalagayan ng mga Aragon." Si Silvio ay nananatili sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Isang anino ng lalaking dati ay puno ng yabang. Wala nang bumibisita sa kanya. Ang kanyang mga medalya ay kinalawang na. At ang kanyang pangalan ay naging isang babala na lamang sa kasaysayan. Si Doña Ramira naman ay naninirahan sa isang maliit na paupahang bahay sa probinsya, malayo sa karangyaan ng Maynila. Ang babaeng dati ay sumasamba sa hiya at estilo ay ngayon ay pilit na iniiwasan ang tingin ng kanyang mga kapitbahay habang naglalaba ng sarili niyang mga damit. Isang kabalintuna ang tila isinulat ng tadhana. Tumingin si Valencia sa bintana. Ang mga huni ng mga ibon sa labas ay tila isang malambing na awit ng pasasalamat. Naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang bawat gabing nilamon siya ng dilim sa kusina. Ang bawat luhang pilit niyang itinago sa ilalim ng gripo. Napagtanto niya na ang tunay na kapangyarihan ni Alpha ay hindi nanggaling sa kanyang mga estratehiya o sa kanyang yaman, kundi sa kanyang kakayahang buuin muli ang kanyang sarili mula sa mga basag na piraso ng kanyang puso. "Coffee later? I heard may bagong bukas na bistro malapit sa park," paanyaya ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-asa. Ngumiti si Valencia, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. "I'd love to. But this time, ako naman ang mag-aanyaya." Kinuha ni Valencia ang kanyang tasa at dahan-dahang humigop. Ang init ng tsa ay gumapang sa kanyang dibdib, nagbibigay ng isang uri ng kilig na hindi nakabase sa pangako ng isang lalaki, kundi sa katiyakan ng kanyang sariling halaga. Ang korona na dati ay akala niyang hawak ni Silvio ay matagal na palang nasa loob ng kanyang sariling pagkatao. Isang koronang hindi yari sa ginto, kundi sa katotohanan, talino at walang hanggang katatagan. Sa huling sandali ng umagang iyon, bago siya bumalik sa kanyang mga gawain, tumingin muli si Valencia sa kanyang refleksyon sa salamin. Wala na roon ang katulong, wala na roon ang biktima. Ang tanging naroon
ay isang babaeng marunong ng magmahal sa sarili. Isang babaeng ang anino ay naging liwanag para sa marami. Ang kwento ng kanyang pighati ay tapos na, at ang kwento ng kanyang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang.